Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Siddha Swarupananda Paramahamsa Itinamine Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hari 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 Rama 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 Hari Hari Jai Gurudev, Jai Nitai Gaur, Hari Bol. Sa ating pong ika-apat na bahagi ng pagtalakay sa apat na haligi ng reliyon, ito nga po yung kalinisan o cleanliness na nasa ika-apat po ito ng ating pagtalakay. Bagamat ito po ay nasa ika-apat, okay? Napaka-halaga ng ginagampanan ng kalinisan sa paghahangad natin na muli tayo makabalik sa ating natural na espiritual na kalagayan. Dahil po ang issue po na ito ng kalinisan ay hindi lamang tumatalakay sa kalinisan na pisikal sa ating katawan, na kung saan tayo ay hinihikayat na panatili natin na malinis yung ating katawan. Lusog ang ating katawan, at bahagi ng pagiging malusog na katawan ay malinis na pangatawan at yung pagkain ng masustansyang pagkain. So, sa kalinisan tungkol po sa katawan, ay tayo ay inaanyayahan na magkaroon sana tayo ng habit na araw-araw ating pinapaliguan yung ating katawan. Hanggat maaari po ay 2 beses sa isang araw. Sa umaga, pagkagising, toothbrush, ating ngipin. Tapos, liguan natin yung ating katawan. Damit natin, panitilihin natin malinis. Kapaligiran natin malinis. So ay makakaaya-aya para sa ating buhay spiritual na panatilihin natin malinis yung ating kapaligiran, yung ating katawan. Dahil ito yung mga bagay na to ay kailangan nating alagaan para maging kaaya-aya yung sitwasyon natin sa pag-cultivate, paglilinang ng ating buhay spiritual. Marumi ang paligid, marumi ang katawan. Inagaanyaya po yan sa pagkakaroon ng sakit sa ating katawan. Okay? Nagkasakit yung ating katawan, ay nagiging sagabal po yan, malaking sagabal po yan sa pagpapractice natin ng mga gawain na magpapatingkad sa ating pagiging masigasig ating buhay spiritual. So, sa madaling pong salita, bahagi ng pagpapractice natin sa spiritual life, yung external na kalinisan. Ang ating pagbibigyan ng mas maraming pagtalakay sa discussion na ito ay yung internal na kalinisan.
batid po natin na amin pong lagi pong sinasabi sa inyo, okay, na tayo po ay hindi naman ang ating material na katawan. Hindi tayo ang physical na katawan. Tayo ang spiritual na katauhan, spiritual na nilalang, ang buhay na nilalang na nababalutan ng dalawang material na katawan. Isa nga po itong physical na katawan. Yung pangalawa ay yung mental na katawan. Okay? So, dalawa po yung material na katawan na nakabalot sa atin. Isang physical at isang mental na material na katawan. So, ito pong mental na katawan ay external pa rin natin na nakabalot sa atin. Tayong spirit soul, nababalutan tayo ng dalawang uri ng material na katawan. Yung physical na katawan at yung mental na katawan. Itong physical na katawan, parang kung baga po sa pananamit, yun yung outer shirt. Okay? Parang yung nakasuot ka ng barong Tagalog o barong. Tapos sa loob meron kasuot na sando o t-shirt o kamis. T-shirt na manipis. Ayun po. So yung barong Tagalog, parang external body o kaya saka yung yung pantalon. Okay? Parang yan yung external na pananamit. So yung physical na katawan, external na na katawan na material. So yung sando o manipis na t-shirt, panloob o yung brief, yun naman yung yun yung parang panloob na pananamit. Ang katumbas niyan sa yung mental na material na katawan. So tayo po ay nababalutan ng dalawang material na katawan. Physical at mental na katawan. Mas loob nga lang po yung yung mental na katawan. External yung physical na katawan. Pero pareho po yan na external sa atin bilang spirit soul. So, panatilihin natin malinis yung ating physical na katawan. Okay? Ganun din po, yung ating mental na material na katawan ay kailangan po nating panatilihin na malinis. Okay po. So, napakalaki ang pinapapel ng mental na katawan sa ating buhay. Okay? So, tayo po ay spiritual na lang at meron tayong tinatawag na awareness o kamalayan. Tayo ang spiritual na lang, tayo ay eternal, isa po nating katangian yan. Pangalawa pa nating katangian, tayo ay may kamalayan. Yun tayo. Meron tayong kamalayan na spiritual na lang. Yun tayo eternal na spiritual na nilalang. Pangatlo pa po nating katangian, ay tayo ay punong-puno ng kaligayahang spiritual. Dahil po tayo ay punong-puno ng spiritual na pag-ibig. Yan po yung mga katangian natin na spiritual. Eternal po tayo. Tayo po ay may kamalayan. At pangatlo, tayo po ay punong-puno ng pag-ibig na yung katauhan po natin ay katauhan ng pag-ibig. Ang tulak po, ang bugso ng ating pagkatao ay umibig, magmahal. Hindi po yan maalis sa atin bilang isang spiritual na nilalang. Yan po tayo.
Tayo ay buhay, eternal po tayo, lagi tayong buhay. Bahagi po ng ating ng pagkatao, yung tayo ay laging buhay, laging umiiral. Wala po tayong katapusan sa ating pag-iral. Okay po. Maganda po yan. Pangalawa, tayo po ay punong-puno ng kamalayan. Meron po tayong pakiramdam. May kakayang makaramdam, makaalam, makabatid, makamalay ng ating mismong pag-iral at ano man ang umiral sa ating kapaligiran. Meron tayong kakayahan na mamalayan kung ano man yung umiiral pa na ibang katotohanan sa buong sangkatauhan o sa buong creation. Meron po tayo ganyan na katangian. Meron tayong kamalayan, awareness o consciousness. Kamalayan sa spiritual, kamalayan sa material. Tangian po natin, tayo po ay may kamalayan. Ito po, punong-puno tayo ng pag-ibig, pagmamahal. At yan po ang dahilan kaya po tayo ay maliligayang nilalang. Dahil po tayo ay eternal at punong-puno tayo ng pagmamahal. So, sa alagayan po natin na tayo ay nababalutan ng physical na katawan at mental na katawan, yung pong ating kamalayan ay natakpan, natabunan, naimpluwensyahan, na matindi ng nakatakip na ito na material. Sa halip na andyan ang ating kamalayan at may malay tayo sa ating spiritual na pag-iral, sa mismo nating spiritual na pag-iral at sa kamalayan, at meron tayong kamalayan sa spiritual na pag-iral ng iba pang mga nilalang, sa spiritual na pag-iral ng ating Panginoon Diyos, at sa ating kaugnayan sa lahat ng spiritual na lang, sa ating kaugnayan sa kataas-taasang Panginoong Diyos. Sa halip na yun yung ating kamalayan na bahagi ng ating pagkatao, natakpan, natabingan, yan po, natabingan yung kamalayan na yon ng impluwensya ng material. So, ang laki-laki po ng papel na ginagampanan ng isipan, ng mental nating katawan para humarang doon sa ating spiritual na kamalayan. Para po ang sitwasyon, bawa po ay ito ngayon, tayo ay nabubuhay at namamalayan natin yung pang-araw-araw, practical na nangyayari sa ating buhay. Ito yung aking narito ako, yan yung mga ginagawa ko, mga kasambahay ko, kaibigan ko. Yung parang ating natural na buhay dito. Okay, sa ating kinalalagyan, sa mundo na ito. Ngayon po, may sitwasyon na napunta sa tayo sitwasyon na meron tayong pinapanood na malaking TV screen. Pinan natin na cinema screen. Malaki. Okay. Punta sa loob ng sinehan. So, katutok tayo ngayon, yung attention natin doon sa malaking screen na yan, kung ano yung napapanood natin doon. So, nakapokus tayo doon, nakalimutan natin yung buhay natin sa labas. Diba? Yung ating pang-araw-araw na buhay, karelasyon natin, mga trabaho natin, mga niintindi natin. Nakatutok tayo dito sa napapanood natin. Okay, sa malaking screen na yan. Tapos may mga sound system na ang gaganda nung mga quality of sound system. Tapos punong-puno pa ng emosyon, yung mga sinasabi, yung
mga napapanood natin na mga character doon sa pelikula na napapanood natin. So, may suspense, may horror, may excitement, at ibang emosyon. Talaga namang tutok na tutok tayo doon sa pinapanood natin. So, nakalimutan natin yung buhay natin, yung alaga natin na bata o sanggol, yung asawa natin, kaibigan natin, yung trabaho, yung dapat tapusin na may deadline na gawain. Focus tayo rito sa pinapanood natin sa screen. So, ganoon po ang sitwasyon na nagagawa sa atin ng ating isipan na ang laman ay puro material na bagay, material na intindihin, gawain, responsibilidad, etc., etc., etc. Na lock up tayo, na hook up tayo, na capture tayo, nahuli tayo, nadakma tayo ng impluwensya ng material nature, na ang ginagamit ng material nature na malaking-malaking sangkap niya ay yung mind, yung isipan, yung mental body. So, pasok po tayo sa issue ng ating topic, yung kalinisan. Okay. Kailangan po sana natin maunawaan, ito yung ating sitwasyon. Sa sitwasyon natin na meron tayong nakabalo sa atin na physical at mental na katawan. Ano pong ginagawa ng ating physical na katawan, nare-record po yan sa ating isipan at yan nating napapanood. So, ang proseso po para po tayo ay makabalik sa ating spiritual na kalagayan. Ito po sana ang ating isipan na punong-puno ng mga material na bagay-bagay na tumatangay sa atin sa material na pamumuhay. Sana ito ay malinisan. Malinisan. Sa sitwasyon na yung sana mga nakalagay dyan na mga material na bagay, material na issue, okay, ay malagyan natin ng mga issue, okay, mga topic, mga kaalaman, mga impormasyon na magpapaalala sa atin tungkol sa ating spiritual na kalagayan. Spiritual na pagkatao, sa ating spiritual na pag-iral. Kaya nga po, may mga iba't ibang activities, okay? Kung saan yung ating mga senses, parte ng ating katawan, ay ma-expose sa mga gawain o sa mga bagay-bagay, sounds o visuals na mareremind tayo sa ating spiritual na pagkatao. Parang napapanood natin ay makapagpaalala sa atin sa spiritual nating pag-iral. So, kailanman po tayo na spiritual na lilalang ay hindi magbabago sa ating spiritual na kalagayan. Tayo ay mananatiling eternal, mananatiling puno ng kamalayan, mananatiling puno ng pag-ibig na spiritual, puno ng spiritual na kaligayahan. Mananatili yung ating eternal na spiritual na kalagayan na napakagaganda. Ang nangyayari lang po, yung ating kamalayan na original, okay, kamalayang spiritual, original po yan natin na kamalayan, ay natakban.
na harangan. Harangan. Hindi po yung mawala yung ating spiritual na consciousness. Hindi po mawala. Ang nangyari lang po, natabunan, natakpan. Yung ating puso na ang laman ay spiritual na pag-ibig, spiritual na attraction sa Diyos, spiritual na attraction magmahal sa mga tao, sa Diyos. Andiyan po yan, nananatili. Hindi mawala, kailanman hindi mawala. Bahagi po yan ng ating pag-iral, ng ating katauhan. Sana po ito ay ating maunawaan. Tayo ay maliliit na anak ng Diyos at napakaganda ng ating katangian. Hindi po mawala kailanman yung ating napakagandang katangian. Dahil lamang po, okay? So sa tatlo na ating katangian, na tayo eternal, may kamalayan, at mayroong punong-puno tayo ng spiritual na kaligayahan, punong-puno tayo spiritual na pag-ibig. Dahil lamang po, itong sa gitna, itong consciousness natin ay naharangan, natakpan, natabunan. Okay? Na-focus natin sa material. Kaya po, nakalimutan natin yung pagiging eternal natin. At hindi po natin tayo makakatigam ng kaligayahan. Yung ating natural na kaligayahan, spiritual, at spiritual na pag-ibig, kung yung kamalayan natin, ang namamalayan lang natin ay material. Ang material po kasi ay temporary. So isipin natin, tayo ay temporary rin. Okay? Ang namamalayan natin ay material, so ang hahangarin natin, ang magiging pagkahumaling natin ay nasa material din. So, makita natin dito, ang pinaka-problema yung ating consciousness na harangan ng impluensya ng material, na focus sa material. So, ang kailangan lang po mangyari ay mawala yung sagabal, yung humaharang yung sa ating consciousness, sa ating kamalayan. Opo. So, yung pong sagabal na yan, yung obstacle na yan, ay kailangan lang maalis. At yung ating natural na pagkakita sa ating magandang spiritual na pag-iral, ating spiritual vision, ay muli nating mararanasan. Okay? Karon po, muli pong ating matitikman, maranasan yung ating spiritual na paningin. Ano po tayong spiritual vision? Nangyari po, para tayo may cataract ngayon. So, kailangan may operasyon. Ano yung cataract, di ba? So, ang mag-operate po yan, yung Supreme Doctor, yung ating padala ng Supreme Person na Doctor, yung Spiritual Master. Ano po. So, pag tayo po ay, nag-undergo ng operation, spiritual operation, ng transcendental surgeon, spiritual master, muli po nating makakita yung Panginoong Diyos. Makita po natin lahat. Makita po natin yung ating spiritual na pagkatao. Spiritual na pagkatao ng ating kapwa. Yung kagandahan ng ating pag-iral. At yung kasiyahan ng mamuhay. Ang kaligayahan ng buhay. Masarap po yung buhay. Maganda po yung buhay. Makita lang natin ito sa pamamagitan ng ating original na spiritual vision, transcendental vision, spiritual eyes. So, kung malilinisan lang po, mawala lang po, maalis lang po, okay? Yung material na harang na to sa ating spiritual consciousness ay
Balik tayo sa normal nating spiritual na kondisyon. Balik po tayo sa ating kaligayahang spiritual. Balik tayo sa natural nating spiritual na pag-iral. So, mapapalad po yung dalisay ang kanilang puso, ang kanilang kamalayan, ang kanilang consciousness. Dahil po makakita nila at mamahalin nila ang Diyos. Makikita nila at mamahalin ang lahat ng anak ng Diyos. Sabi po ni Jesus sa Mateo, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Mapapalad yung mga dalisay ang puso. Malinis ang puso. Dahil makikita nila ang Panginoon Diyos. Gayon pa din po, sinabi po ni Panginoong Chaitanya, "Pure love for the Supreme Person is eternally established in the hearts of living entities. It is not something to be gained from another source. When the heart is purified by hearing and chanting, this love naturally awakens." Gaya po ng aking nabanggit kanina, yung dalisay nating pag-ibig sa Diyos, habang buhay, walang hanggan na nakapwesto sa ating puso. Nakalagay sa ating puso. Sa lahat ng nilalang, ito po ang kalagayan ng puso ng lahat ng nilalang. Yung pag-ibig na ito sa Diyos, yung dalisay, yung spiritual na pag-ibig na ito sa Diyos, ay hindi manggagaling sa saan man. Narito ito talaga sa puso ng bawat isa sa atin. Huwag natin ito hanapin sa labas. Andito lang po ito sa ating puso, kasama natin. Hindi lang nasa ating puso, nasa buo nating pagkatao. Dahil tayo ay pagkatao ng spiritual na pag-ibig. Okay? So ito po ay natatabunan lamang, natatakpan. So sa pamagitan po ng hearing and chanting of the transcendental sounds, hearing and chanting of the divine or sacred sounds, malilinisan po yung ating, maalis po itong yung mga kontaminasyon na to na nakaharang sa ating natural na kamalayan. At muli natin po itong matitikman, itong pag-ibig na ito. Si Lord Chaitanya po, siya po ay tinatawag na Chaitanya, si Krishna Chaitanya.
Sri Krishna Chaitanya o Krishna Chaitanya. Lord Krishna Chaitanya. Siya po mismo ang Supreme Person, si Panginoong Krishna. Pero po siya ay bumaba dito sa material na mundo na ito more than 500 years ago. Bumaba po ang Supreme Person, si Lord Krishna o si Allah o si Yahweh. Isa lamang po yung Panginoong Diyos. Marami lang po siyang pangalan. Siya po ay bumaba more than 500 years ago. Hindi bilang Supreme Person, kundi bilang pure devotee ng Supreme Person. A pure servant of the Supreme Person. Para po magbigay sa atin ng example, ng halimbawa, paano na nagmamahal ang isang tagapagmahal ng Diyos. Mahilig po tayo kasi mangopya eh. So, ba yung mismong Diyos para, ito, kopyahin niyo ako paano magmahal sa Diyos. At si Lord Chaitanya po, nung narito po siya, lagi niyang ginaawit ang mga banal na pangalan ng Diyos. Lagi niyang tinatawag ang pangalan ng Supreme Person. Lagi niyang inaawit ang pangalan ng Supreme Person. Ang isa pong taong nagmamahal, lagi niya pong inaawit ang tinatawag, sinasambit ang pangalan ng kanyang minamahal. Di ba? Talagang minamahal mo yung tao na yun. Oh, di ba? Sabihin mo yung pangalan ng tao na, oh, giliw kung ano, ganda, di ba? So, ang Panginoon pong Diyos ay bumaba rito bilang si Lord Chaitanya para bigay sa atin ang pamamaraan para po tayo ay malibre, makawala sa mga sagabal na ito na nakatakip sa ating spiritual na kamalayan. So, sabi po ni Lord Chaitanya, okay? Oh, glories to the congregational chanting and singing of God's names, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years together, and extinguishes the fire of conditional life, of repeated birth and death. Lahat ng pupuri sa sama-samang pagsambit at pag-awit ng mga pangalan ng Diyos na lumilinis ng puso. Sa mga alikabok na naipon sa napakaraming taon o panahon. At pinapatay nito ang apoy ng kondisyonal na pamumuhay. Ang pamumuhay ng paulit-ulit na kapanganakan at kamatayan. So, mismo pong Supreme Person, the most authoritative person, ang naglaglag ng statement na itong pamamaraan na ito ng palagi ang pagsambit at pakikinig, pagsambit, pag-awit, pakikinig ng mga banal na pangalan ng Diyos. Ito po yung lilinis sa ating puso. Ito po yung magpapadalisay sa kalagayan ng ating kamalayan. Ito po yung mag-aalis sa mga nakatakip sa ating kamalayan. Na impluwensya ng material. Sa tagal po ng pamumuhay natin dito sa material na mundo, ay napakarami pong nasagap yung ating isipan na iba't ibang alikabok. Tinuring na alikabok kasi po dumi. Okay? Na siyang namang humaharang sa ating
spiritual na kamalayan. Diyan nakita ng ating mata yung ganitong material object. Gusto kong enjoy yan. Tapos ganito, habang ina-enjoy mo yung object na ganito, makakita ka naman ganitong object. Gusto ko rin tikman yan. Pag nakita mo yung, habang ina-enjoy mo yung bagay na gano'n, nakakita ka ng ibang material object. Gusto ko rin matikman yan. Ang dami-dami nating ginusto na material. Dahil nating hinangad na material. Nahumaling tayo sa material na buhay. Dahil nagkaroon tayo ng atraksyon sa material na bagay, gusto nating enjoyin. Binigyan tayo ng material na katawan, nagagamitin natin para enjoyin yung material na bagay-bagay, material na relationship dito sa mundo na ito. So, sangkaterba, yung naging design natin na material. At itong mga sangkaterba natin na material na design na ito, ay siya nagiging isa sa mga sanhi ng ating patuloy na pagkaroon ng material na katawan. Di po tayo material na katawan. Ito po yung kasangkapan na bigay sa atin ng Diyos para isa katuparan yung kagustuhan natin na mag-enjoy ng material. Iwalay sa Kanya. Pinatawag na repeated birth and death. After nang mamatay, papanganak uli, may panibagong katawan. Habang nabubuhay sa katawan na yun, marami na naman maging material attachment na makukuha. Didikit sa material mind. Andyan na naman. So, kumapal yung ating nakatakip sa atin, spiritual na kamalayan. Ang daming basura, ang daming dumi. Ang nangyari sa atin, na-condition tayo na ito na yung buhay natin. Ako'y material na katawan at ako dito ay nakalaan para mag-enjoy ng material na bagay. Tinatawag po na conditional life. Na-condition tayo sa material na buhay. Yung ating original na spiritual na buhay, nalimutan na natin, hindi na natin namamalayan, hindi natin naaalala. Hindi natin naaalala mismo ang ating spiritual na pagkatao. Akala natin tayo yung katawan. Tayo ay material. At dito ako niligaya sa material na bagay na ito. Ang kapal na po ng alikabok na yan. Yung alikabok na yan, tumigas na. Tumigas na, naging parang hindi na alikabok, naging solid na. At patuloy pang kumakapal, naging solidify, nare-reinforce. So, napakatindi ng hinaharap natin na nakatabing sa ating spiritual na kamalayan. Napakakapal na. At sa ating kalagayan natin na iyan, wala tayong kakayahan na makawala pa. Makawala sa kabilanggo natin na kalagayan na yan sa material na pamumuhay. Material na pagkahumaling. Sa sarili po nating kakayahan, di po natin kakayahanin. Yun po yung realidad. At mangyayari lang po na makalaya tayo, malibere tayo, malaya tayo sa impluensya ito ng material, kundi lang po sa tulong ng Diyos. Kaya nga po yung Diyos, mubaba rito para ibigay sa atin yung pamamaraan, pag-awit, pakikinig ng mga transcendental sounds. Kanyang mga banal na pangalan. Ng kanyang mga banal na pangalan, ay walang pinagkaiba sa Kanya. Kaya naman ito ay punong-puno ng spiritual na kalagayan. Kaya gaano man yung kakapal, yung dumi na yan, kayang-kaya pong linisin yan ng Panginoong Diyos. Siya po yung mag-aalis. Ang kailangan po natin gawin ay idikit lamang natin ang ating sarili sa Diyos. Ang makapanglilinis. Ang tanging makapanglilinis. So, itong katawan natin na to, nagdudulot sa atin ng material attachment, dahil na-expose tayo sa material na mundo na ito, dulot sa atin ito ng suffering. Gamitin natin itong mismong katawan na ito para i-focus natin itong katawan na ito sa mga spiritual na subject matter. Transcendental sounds, transcendental visuals, okay?
transcendental food, spiritual food offered to the Supreme Person, incense offered to the Supreme Person para maamin natin. Visuals of the form of the Supreme Person, of the pure devotee of God. Itong material na katawan na to ay bad bargain. Dudulot sa atin to ng suffering, dudulot sa atin to ng karagdagang material attachment. Pero pwede natin itong matawag na the best of the bad bargain. Kung gagamitin natin ito sa sistema na expose natin ang katawan na ito, okay, sa mga transcendental subject matters. Okay? Unang-una nga po ay yung transcendental sound vibrations of the holy names of the Supreme Person. Okay. Tapos po, pangalawa po, yung pakikinig natin ng mga transcendental sounds, mga transcendental knowledge mula sa spiritual master. Pagbabasa natin ng mga transcendental letters, words, mula po sa bona fide scripture. So, merong pong sistema ng purification. Opo. Nas bahagi po dapat ng religious process, ng religious system. Okay? Kailangan may cleansing process, purificatory process na ino-offer ang isang religious system. Parang po, malinisan tayo, mawala, makalibre tayo doon sa impluensya ng material at mula na nating makamtan yung natural natin na spiritual na kalagayan. So, kailangan lamang po nating sumunod sa sistema na mismong Diyos ang nagbigay. The Supreme Authority. Opo, magbabasa pa po ako ng ilang verses, okay? Para po sa topic natin ito. Mula rin po sa Matthew, sabi po ni Lord Jesus Christ, blind Pharisees, first cleanse the inside of the cup and dish, that the outside of them may be clean also. O kasi mga Pariseo sa context po ng verse na to ay mga mapagkunwari. Kunwari po ng mga mabubuting tao, mga banal, maawain, mapagmahal. Pero sa totoo po yung kalooban nila ay punong-puno ng material na pagkahumaling, material na ambisyon. So sabi ni Lord Jesus, linisin mo na yung puso. At yung magiging external, ilang mga salita, mga gawain, ay magiging malinis din. Magmamanifest yung nasa loob sa external na gawain, external na salita. Diba ba? Tapos sabi po ng aking mahal na spiritual master, Jagat Guru Siddha Swarupananda Paramamsa, aking pong nagkakautangan ng aking buhay, spiritual, aking mahal na spiritual master. Sabi po niya, the outer can change only by changing the inner. The outer can change only by changing the inner. Magiging mababago lamang yung labas kapag yung loob ay nagbago. Magmamanifest yung kalagayan ng loob sa labas. Unahin mong linisin yung loob. At magmamanifest yung kalagayan ng loob sa labas. Okay? Sabi pa niya, the nature of our place of residence is determined by the nature of our mentality or consciousness. Thus, our destiny is in our own hands. Okay. Okay. So, gaya po na nasabi ko kanina, hindi naman po tayo pinapabayaan ng Panginoon Diyos na magdusa rito sa mundo na ito na puno-puno ng suffering at manatiling mangmang sa ating material na buhay. Okay. Papadala siya ng kanyang mga representative para magturo sa atin.
Ano dapat gawin, ano hindi dapat gawin. Itong mga representative niya, at yung minsan po, yung mismo po niya, yung Diyos mismo, ay inilalagay sa written form yung mga teachings, mga instructions. Ito po yung mga natawag na shastras or scriptures, Vedic scriptures. Okay po. So, kailangan po natin lang mga sumunod. Okay? Sa guidelines po ng mismong Diyos. Para po makamit natin yung cleanliness, purity sa ating consciousness. Okay po. Sabi po ng aking lolo, spiritual master, si Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ang spiritual master po ng aking spiritual master. Sabi po niya, the human life is especially meant for purifying one's existence. And one who does not follow the rules and regulations cannot purify himself, nor can he attain the real stage of happiness. Ganda po. So ito pong pagkaroon natin ng katawang tao ay espesyal na nakatoka, nakalaan para i-purify, linisin natin yung ating pag-iral. At sino man ang hindi susunod sa mga rules and regulation, nakalay down po yan sa scriptures at sinasabi po ng mga bona fide spiritual master ng authoritative representative of God. Yung mga hindi sumusunod, hindi po niya kayang linisin yung kanyang sarili. Hindi niya kayang makabalik sa malinis niyang kalagayan, spiritual. Malinis niyang spiritual na kalagayan. At hindi rin siya makatikim ng tunay na kaligayahan. So, ang tinutumbok po ng usapan natin na ito, ang keyword po ay the word purification. Purification. Okay? Purify. Cleansing. Cleanliness. Yeah, sa ating consciousness, sa ating puso, sa ating pagkatao, sa ating existence. At ang tutulong lang po dito ay yung mismong Diyos. Okay? Gaya po ng sinabi ng Diyos. Ito po, babasahin ko po sa inyo yung ating concluding word. Sabi po ng Supreme Person, para maging malinaw sa atin na siya yung solusyon sa ating malungkot na sitwasyon. Okay, sabi po niyang Supreme Person sa Bhagavad Gita. I am the father of this universe, the mother, the support, and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier, yan, and the syllable Om. I am also the Rig, the Sama, and the Yajur Vedas. So, ang point po dito ay sa mga tinuran po, sinabi po ng Supreme Person, sinabi po niya dito, yung keyword, purifier. I am the purifier. Siya po ang makapanlilinis. Siya ang manglilinis. Siya yung Supreme Person, the most powerful, the most pure, and the most purifying. Kailangan po nating dalhin sa tubig, halimbawa po sa dagat, sa ilog, malinis na tubig, yung ating katawan, malinisan po yung katawan natin. Diba? Huwag natin dalhin yung katawan natin sa marumi. Ganun po, yung ating sarili. Tayo, spirit, soul. Okay, dalhin po natin yung ating sarili sa Diyos. At ang Diyos po mismo
ay bumaba dito sa atin sa pamagitan ng kanyang mga banal na pangalan. Yan po yung pakikialam ng Diyos sa buhay natin. Intervention ng Diyos sa buhay natin kasi po, humingi tayo ng tulong. Yung pong mga humingi ng tulong, makakasumpong sila, makakatagpo sila. Malalaman nila, makikita nila yung tulong. Yung mga sincere po, naghahanap ng purifying agent, matatagpuan nila yung supreme purifying agent, the transcendental sounds, the transcendental names of God, the transcendental words of God, the transcendental message of God. So ito nga po yung sentro ng ating programa. Sankirtan. All glories to the congregational hearing and chanting of God's names, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years together and extinguishes the fire of conditional life, of repeated birth and death. All glories to the Sankirtan. All glories to the Sankirtan movement, given to us by the Supreme Lord in the form of Lord Chaitanya. So gawin po natin muli. Ngayon, at magpakailanman, patuloy po natin gawin ito, proseso na ito, ng hearing and chanting of the transcendental sounds. So, nung po nakaraan, binanggit po natin yung pangalan ng Diyos na Hari. Diba? Ang ibig po sabihin ng pangalang Hari ay siya yung nag-alis ng mga sagabals sa paglapit natin sa Diyos. Ngayon po, binanggit po sa verse na ito, yung syllable Om, the transcendental sound vibration Om. Ito po ay transcendental sound na kinakatawan po nito, kumakatawan po ito sa Supreme Person. Isa lang po ito sa napakaraming transcendental sounds na kumakatawan sa Supreme Person. Ito pong transcendental sound na Om. So, ngayon po, introduce ko po sa inyo yung mantra o transcendental sounds na Om, Hari Om. Yan po. Tapos kukantin po natin yung Haribol ni Tagore or Gopala Govindarama Madana Mohana. Muli po, idikit po natin ang ating kamalayan, ang ating sarili. Dikit po natin ang ating sarili sa Diyos sa pamagitan ng pagdikit ng ating kamalayan, ng ating atensyon sa mga transcendental sounds. Om Hari Om. Om Hari Om.
Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om
Hari Om, Hari Om, Om Hari Om, Hari Om, Hari Om, Om Hari Om, Hari Om, Hari Om, Om Hari Om, Hari Om, Hari Om. Om Hari, Om Hari, Om Hari, 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 Om. Om Hari Om Hari Om Hari Om, Om Hari Om Hari Om Hari Om, Om Hari Om Hari Om Hari Om, Om Hari Om Hari Om Hari Om. Om Hari, Om Hari, Om Hari, 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 Om. Om Hari Om Hari Om Hari Om, Om Hari Om Hari Om Hari Om, Om Hari 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 Om. Om Hari, Om Hari, Om Hari, 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 Om. Om Hari Om Hari Om Hari Om, Om Hari Om Hari Om Hari Om, Om Hari Om Hari Om Hari Om, Om Hari Om Hari Om Hari Om. Om Hari, Om Hari, Om Hari, 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 Om. Om Hari Om Hari Om Hari Om, Om Hari Om Hari Om Hari Om, Om Hari Om Hari Om Hari Om, Om Hari Om Hari Om Hari Om. Haribol, Haribol, Nitay Gor, Nitay Gor, Nitay Gor, Nitay Gor. Haribol, 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 Nitay Gor, Nitay Gor, Nitay Gor, Nitay Gor. Haribol, 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 Nitay Gor, Nitay Gor, Haribol. 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 Gopala, Gopala, Govinda Rama, Govinda Rama, Madana, Madana, Moana, Mohana, Gopala, Gopala, Govinda Rama, Govinda Rama, Madana, Madana, Moana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana,
Mama Adana Mohana Om Hari Om. 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 Marami pong salamat. Marami pong haribol sa inyong lahat. Haribol. Hanggang po sa muli.